Ito ang Bayan Audio, opisyal na tinig ng Partido Komunista ng Pilipinas, tagapaghatid ng balita at pananaw ng revolusyonaryong mamamayang Pilipino. Sa isyu ng Ang Bayan, Nobyembre 21, 2025, bandayin ang lakas ng sambayanan sa gitna ng masidhing pampulitikang krisis ng rehimeng US Marcos. Bilang hari at reyna ng korupsyon, Marcos Duterte pinagbibitiw sa pwesto. Pandarambong sa kalikasan at kaba ng bayan ang tunay na salarin sa sakuna sa Cebu. Delubyo ng korupsyon at pang-aapi sa uring manggagawa tuwing sakuna. Depensa sa lupa at pakikibakang anti-feudal sa Isabela. Asembleya ng Kabataang Makabayan sa Metro Manila na isagawa. Umaabot ang balita ng digmang bayan ng Pilipinas hanggang France. Asset na sangkot sa pagpatay kay Juanito Magbanwa na patay. 5,500 estudyante nag-walk out sa Baguio City. Organisasyon ng magbubukid sa Hacienda Luisita muling pinatatag. Organisador ng magsasaka sa Isabela inaresto. US tusong pinaiigting ang panghihimasok sa gitna ng mga sakuna. Armadong sigalot at henosidyo sa Sudan dulot ng imperialistang proxy war. Paglibing kay Enrile sa libingan ng mga bayani, tinutulan. Protesta laban sa iligal na tanggalan, isinagawa sa Calabarzon. Silent protest ng kaguruan at mga empleyado sa CEU inilusad. Pagkilos laban sa COP30 sa harap ng embahada ng US. Sa isyu ng Ang Bayan, Nobyembre 21, 2025. Editorial, pandayin ang lakas ng sambayanan sa gitna ng masidhing pampulitikang krisis ng rehimeng US Marcos. Niyayanig ng masidhing krisis pampulitika ang rehimeng Marcos. Ito ay kasunod ng pagbubunyag ng dati niyang alyado at utusan sa Kongreso na si Marcos mismo ang nasa tuktok ng malaking burokrata kapitalistang sindikato sa gobyerno na kumukolekta ng kickback at suhol sa daan-daang bilyong pisong mga proyektong infrastruktura. Hindi ikinagulat ng taong bayan ang pagbubunyag na ito, pero lalo nitong ginatungan ang kanilang nag-aalab na galit sa engranding eskema ng korupsyon at pagnanakaw ni Marcos sa pondo ng bayan. Dahil siya ang inipit at nilaglag ni Marcos, nagsalita si dating Congressman Saldico na mismong si Marcos ang nag-utos sa kanya bilang pinuno ng komite sa budget sa Kongreso na magsingit ng 100 bilyong pisong proyekto sa budget ng 2025. Ibinunyag niyang siya mismo ang nagdala ng mali-maletang kickback sa bahay ni Marcos at sa Malacanang. Katugma at katulad ito sa naunang testimonya sa Senado ni Roberto Bernardo, dating mataas na opisyal ng Department of Public Works and Highways, na bilyon-bilyong pisong kickback sa mga proyektong pang-infrastruktura ang dineliver niya sa mga susing opisyal ng Malacanang. Sinakya ng mga lider ng Iglesia ni Cristo ang malawak na kilusang protesta laban sa korupsyon. Hinakot sa Luneta ang mga mananampalataya nito para magpakitang gilas at balaan si Marcos na huwag ipitin ang mga negosyo nitong nalantad na kasosyo ng mga diskaya sa maanumalyang proyekto. Sumakay din ang mga Duterte at ibang nakaalyado nitong pangkating anti-Marcos para magpakanan ng rally sa tangkang mag-udyok sa mga opisyal militar na talikuran si Marcos. Sa desperadong tangka na linisin ang putikang mukha ni Marcos, pinalalabas ngayon na wala siyang alam sa bilyon-bilyong pisong kickback na dinadala sa palasyo at na ginamit lamang ang kanyang pangalan ng malalapit niyang opisyal. Sa taranta, kara-karang tinanggal ang pinakamataas na opisyal ng kabinete, kalihim sa budget at ilang susing opisyal, bagay na nagdaragdag at nagpapalalim sa mga lamat sa pangkating Marcos. Nagkakandara pa ngayon ang Malacanang na itago ang bundok ng salaping kinurakot ni Marcos sa pondo ng bayan. Katuwang niya ang ilang grupong tulad ng Akbayan na umaas ng anti-korupsyon pero nagsasanggalang sa kanya sa pamamagitan ng pag-question sa pagbubunyag na mismong siya'y sangkot at nasa tuktok ng pangungurakot. Ipinananakot nila ang posibilidad na humalili ang kasimbulok na si Sara Duterte para sagkaan ang panawagan ng taong bayan na wakasan ng rehimeng US Marcos. Nakatunghayang imperialistang amo ni Marcos. Sa pamamagitan ng kontrol nito sa AFP, patuloy na nananatiling buo ang suporta ng US kay Marcos. Dala nito ang linya na pakaran ng China ang destabilisasyon laban kay Marcos. Gayunman, nakahanda itong ilipat ang suporta sa ibang paksyon na patuloy na magtataguyod sa interes sa ekonomiya, politika at militar ng US sa bansa. Mahigpit itong nakaugnay at nagbibigay ng pondo sa grupong Akbayan bilang reserbang kabayo nito. Kahit pa nananatiling opsyon na iupo ang paksyong mas militarista, lalo na para tuwirang supilin ang lumalakas na progresibo at makabayang kilusang masa. Hindi tumitigil ang agos ng mga protestang anti-korupsyon. Patuloy ang mga walkout at kilos protesta ng mga kabataang estudyante sa iba't ibang panig ng bansa. Umuusbong ang malawak na pagkilos ng mga manggagawa, mga maralitang komunidad at ng iba pang demokratikong uri at sektor. Pasistang karahasan at pananakot ang isinasalubong ng rehimeng Marcos para busalan ang lumalakas na boses ng taong bayan. Sa Nobyembre 30, araw ng paggunita kay Andres Bonifacio, bayani ng Pilipinong anak pawis, inaasahan ang pagbahamuli ng taong bayan sa Luneta
at iba't ibang panig ng bansa para ipamalas ang galit sa korupsyon. Alinsunod sa panawagang papanagutin ng lahat ng sangkot sa korupsyon, palakas ang sigaw ng taong bayan para patalisikin o pagbitiwin si Marcos at Duterte. Lumalaganap ngayon ang panawagan para itatag ang isang Transition Council o konsehong pangtransisyon na mamamahala sa estado at maghahanda ng proseso sa pagtatayo ng bagong gobyerno. Salamin ito ng malalim na pagkadismaya at kawalan ng tiwala ng malawak na mamamayan sa mga prosesong legal ng nagaharing estado at sa mga halal na opisyal ng gobyerno. Habang nagtatagal ang krisis ng nagaharing sistema sa ilalim ni Marcos, tiyak na lalakas ang konsensus para dito ng iba't ibang saray ng lipunang Pilipino. Iluluwal at ihuhugis ang potensyal na konsehong ito ng proseso ng pagpapatalsik sa Rehimenyo as Marcos. Kung matamo, magiging bagong larangan ito ng labanan para sa hinahangad ng mga pagbabago. Dapat igiit ng taong bayan ang demokratikong pagkatawan laban sa dominasyon dito ng mga nagaharing uri. Ang lakas ng demokratikong mga sektor na pinupundar sa kilusang kontra korupsyon at burokratang kapitalismo ay magiging puhunan sa mga labanan sa hinaharap. Napakahalaga kung gayon na palakasin ng sambayanang Pilipino ang kanilang organisadong hanay at ang malawak na kilusang protesta para patalsikin sina Marcos at Duterte. Krusyal ang ilang ulit pang pagsigla at paglawak ng paglahok ng masang manggagawa, maralit ang lungsod at magsasaka sa kanayunan na silang dumaranas ang pinakamasahol na hampalos ng korupsyon. Ito ang tiyak na yayanig sa paghahari ni Marcos. Malaki ang hamon sa mga estudyante na magtungo sa mga pabrika, komunidad at kanayunan upang tumulong sa pagpukaw at pagpapakilo sa milyon-milyong mamamayan. Itaas ang kamulatan ng mamamayan tungkol sa makauring pagsusuri sa malakolonyal at malapidal na sistemang panlipunan sa Pilipinas. Kailangan palalimin ang pangkasaysayang kaalaman tungkol sa paglaban ng bayan sa bulok na reaksyonaryong estado at pangangailangan para sa revolusyonaryong pakikibaka para ganap na baguhin ang sistema. Sadyang napakainam ng sitwasyon para sa partido at mga revolusyonaryong puwersa. Dapat sunggaban ang pagkakataon para palakasin ang partido at ang katuwang nitong mga lihim na organisasyong masa upang magsilbing bakal na ubod at matatag na balangkas sa matagalang pakikibaka. Dapat palakasin ang panawagang magtungo sa kanayunan upang doon patuloy na ipundar ang organisado at armadong lakas ng taong bayan at itanim ang binhi ng gobyerno ng bayan at ng malaya at demokratikong kaayusan. Bilang hari at reyna ng korupsyon, Marcos Duterte pinagbibitiw sa pwesto. Tahasan nang ipinapanawagan ng bagong Alyansang Makabayan o Bayan ang pagbibitiw sa poder ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. at Vice Presidente Sara Duterte dahil sa pagkakadawit nila sa malawakang korupsyon sa gobyerno. Giit ng alyansa, bilang hari at reyna ng korupsyon, sila ay dapat alisin sa pwesto at ikulong sa pagdambong sa kaban ng bayan. Dismayado ang mamamayang Pilipino dahil ilang buwan na ang nakalipas mula nang nagsimula ang mga investigasyon ay wala pa rin napananagot at nakukulong. Nagtuturuan ang mga dawit sa katiwalian at ginagamit ang mismong mga ahensya at komisyon ng gobyerno para sa malawakang cover-up. Walang tunay na pananagutan at hustisyang nakakamit hanggang nasa poder sina Marcos at Duterte. Itinutulak ng bayan ang pagtatatag ng isang Transition Council nahahalili sa pamamahala sa gobyerno at magtataguyod sa interes ng mamamayang Pilipino kung mapaalis ang mga punong tiwali. Bubuuin ang konseho ng mga individual at grupo na kumakatawan sa demokratikong mga sektor na nanguna sa kilusang kontra-korupsyon at kilusang magpapaalis sa mga Marcos at Duterte. Ang mga pagsabog ni Saldico, dumagdag sa galit ng mamamayan ang pagsabog ng dating Representative Saldico na direktang nagtuturo kay Marcos bilang opisyal na may pinakamalaking insertion sa budget para sa 2025. Aniya, inutusan siya ni Marcos na magsingit ng 100 bilyong piso na ipinangako sa kanya ng pinsan ni Marcos na si Martin Romualdez. Naglabas din si Ko ng listahan ng mga proyekto kung saan napunta ang 100 bilyong pisong ipinasingit ni Marcos. Ang 81 bilyong piso nito ay nakalista para sa infrastruktura kung saan 80% ay mga proyektong flood control. Aniya, kumukuha si Marcos ng 25% kickback sa mga proyektong ito. Isa si Ko at mga kumpanya ng kanyang pamilya sa nakakopo ng daan-daang kontrata sa flood control at ibang infrastruktura. Matapos ang pasabog ni Ko, sinisanti ni Marcos ang kanyang executive secretary na si Lucas Bersamin at apo niyang si Adrian Bersamin. Gayon din ang kalihim sa budget na si Amena Pangandaman at partner niyang undersecretary ng edukasyon na si Trigve Olayvar. Ang apat ang itinuro ni Ko na operator ni Marcos sa pagkopo ng bilyong-bilyong kickback. Lumalawak na panawagan para sa pananagutan. Tuloy-tuloy ang malalaki at maliliit na pagkilos na inilulunsad sa Metro Manila at mga probinsya para manawagan ng pananagutan. Marami sa mga aktibidad ay pinamunuan ng mga organisasyong bahagi ng Kilusang Bayan kontra Kurakot o KBKK.
Daan-daang mamamayan ng National Capital Region o NCR, pangunahin mula sa hanay ng mga manggagawa at maralitang lungsod, ang nakiisa sa lakbayan ng mamamayan kontra korupsyon noong Nobyembre 7. Nagmarcha sila tungong Mendiola. Sa araw din yon, sinugod at kinalampag ng KBKK ang Office of the Ombudsman sa Quezon City. Nagprotesta ang mga manggagawang pangkalusugan sa iba't ibang ospital at ang mga guro mula sa 212 paaralan sa NCR. Kumilos rin ang mga manggagawa at union sa Laguna. Noong Nobyembre 14, isang marcha ang muling inilunsad tungong Mendiola. Sa araw na iyon, nagkaroon rin ng mga pagkilos sa 7 syudad sa Metro Manila, sa Pampanga, Cavite, Laguna at sa siyudad ng Iloilo, Cebu at Davao. Isinagawa rin ng mga manggagawa, migrante at estudyante sa STEM o Science, Technology, Engineering and Mathematics ang koordinadong pagkilos sa araw na iyon. Naglunsad naman ang mga protestang umahon ang mga manggagawa sa kanilang lugar na pinagtatrabahuhan. Noong Nobyembre 16, humigit kumulang 3,000 individual ang lumahok sa ikalawang takbo laban sa korupsyon sa UP Diliman. Isang konsyerto kontra katiwalian ang inilunsad sa Angeles City sa Pampanga sa araw na iyon. Sa magkakasunod na araw mula Nobyembre 17, naglunsad ang mga grupo ng mangingisda ng protesta sa baybay ng Manila Bay. Noong Nobyembre 17 at 18, muling kumilos ang mga kabataan sa buong bansa sa pangunguna ng Youth Rage Against Corruption. Samantala, noong Nobyembre 20, nagkalampagan ang grupo ng kababaihan sa Quezon City. Pandarambong sa kalikasan at kaban ng bayan ang tunay na salarin sa sakuna sa Cebu. Itong Nobyembre, hinagupit ang bansa ng magkasunod na bagyong Tino at Uwan. Nagdulot ang mga ito ng matinding pinsala sa agrikultura, infrastruktura, kabahayan at eskwelahan. Kumitil ito ng maraming buhay at nagpalayas ng daan-daan mula sa kanilang mga komunidad. Sa Cebu, hindi bababa sa 6,000 na tahanan ang nawasak, habang 2,812 ang bahagyang nasira nang tumama ang bagyong Tino noong Nobyembre 4. Dumanas ng matinding baha at pagguho ng lupa sa 40 na barangay. Abot bubong ang rumaragasang baha sa ilang subdivision na nagpalutang sa buo-buong sasakyan. Buo-buong mga bahay ang tinangay sa Mandaue City, Danao City, Talisay City at Liloan. Gayon din sa Consolacion at Asturias. Sa kabuuan, umabot sa 232 na individual ang namatay at 112 ang nawala. Ang 158 sa nasawi at 58 na nawala ay mula sa Cebu. Pagkalipas ng ilang araw, muling hinagip ang isla ng bagyong Uwan. Nagdulot ang bagyo ng pagguho ng lupa sa Naga City at pagkasira sa mga infrastruktura sa San Remigio, Medellin at isla ng Kaubyan sa Lapu-Lapu City. Ang magkakasunod na trahedya ay hindi lamang dulot ng pagbabago ng klima kundi resulta ng pandarambong sa kalikasan at sa kaban ng bayan na naghaharing mga uri sa Cebu at bansa. Walang pakundangang pagsira ng kabundukan at karagatan. Pinalubhan ng mahigit 2 dekada ng pagkwari sa mataas na bahagi ng kalupaan sa probinsya ang pagbaha at pagguho sa lupa. Di bababa sa 15 na kumpanya ang kasalukuyang nagsasagawa ng malawakang pagkukwari sa isla. Karaniwang minimina sa probinsya ang limestone, buhangin, graba at dolomite na ibinebenta sa mga kumpanya ng simento. Ginagamit ang mga ito sa reklamasyon sa Cebu at Manila Bay. Mayroon ding hindi bababa sa 12 na proyektong reklamasyon sa Cebu City at Lapu-Lapu City. Isa sa pinakamalaki ang 235 na ektarya na Cebu City Waterfront Reclamation Project. Noong 2024, inaprubahan ang dagdag na 6 na mayor na proyektong reklamasyon na may kabuuang 765 na ektarya. Sinisira ng mga proyektong ito ang mga bakawan na dating nagprotekta sa mga komunidad sa dalampasigan mula sa malalakas na bagyo, alon at baha. Binarad din ito ang mga natural na daluyan ng tubig. Dagdag na dahilan ng pagraragasa ng baha ang walang pakundangang pagtatayo ng mga proyektong real estate at turismo sa matataas na bahagi ng Metro Cebu. Isa rito ang Darais sa Monterrazas de Cebu, isang marangyang pabahay na inukit sa gilid ng bundok sa Cebu City. Dati nang inutusan ang Monterrazas na itigil ang proyekto matapos ang mga pagbaha at pagguho ng lupa sa mga baryo sa ibabang bahagi ng bundok. Korupsyon sa mga proyektong flood control. Pinalala ang pagraragasa ng baha at pagguho ng lupa mula sa matataas na bahagi ng Cebu ng palpak ng mga proyektong flood control sa mababang bahagi ng isla. Ayon sa datos ng Estado, umabot sa 343 na proyekto para sa flood control sa Cebu mula 2016 hanggang 2022 at nasa 168 na proyekto mula 2023 hanggang 2025. Naglaan ng probinsya ng 26.7 bilyon para sa 414 na proyektong flood control para sa taong 2022 hanggang 2025.
Inamin ng lokal na gobyerno na lahat ng itinayong flood control mula 2019 ay palpak o substandard. Pinakamaraming nakuhang kontrata sa Cebu ang QM Builders at Quirante Construction Corp ng pamilyang Quirante, Alpha at Omega at St. Timothy Construction ng mga Diskaya, Centerways Construction and Development Incorporated ni Lawrence Lubiano, Legacy Construction ni Alex Abilido at WTG Construction and Development Corp ng pamilya ni Senator Bongo. Galit ng mga Cebuano. Nagprotesta ang mga biktima ng Bagyong Tino mula sa Barangay Paknaan at Mandawi City at miyembro ng bagong Alyansang Makabayan Central Visayas noong Nobyembre 15 sa Gororda Avenue. Kinundena nila ang korupsyon sa probinsya at nanawagan ng kompensasyon para sa mga nasalanta. Nagsindi rin sila ng kandila at pinatunog ang mga kampanilya bilang pag-aalala sa mga nasawi sa bagyo. Noong Nobyembre 18, opisyal na binuo ng mga demokratikong grupo at sektor ang kalihukang Cebuanon kontra korupsyon, Kasuko, bilang alyansang kontra korupsyon sa Cebu. Nanawagan ang alyansa sa mamayan na lumahok sa pambansang protesta sa Nobyembre 30 sa Fuente Osmeña, Cebu City. Delubyo ng korupsyon at pang-api sa uring manggagawa tuwing sakuna. Tuwing nalulubog sa baha ang mga komunidad at kalsada, doble ang tama sa uring manggagawa. Madalas, sila ang nakatira sa mababa at bahaing bahagi ng mga syudad kung saan itinayo ang palpak at palabigas ang mga proyektong flood control. Hindi lamang napipinsala ang kanilang mga bahay at komunidad, nawawalan din sila ng kita, nasasadlak sa diligtas na mga kondisyon sa paggawa at nanganganib matanggal sa trabaho. Pinakamatindi ang pinsala sa mga manggagawang mababa ang sahod, mga kontraktual, self-employed, at iba pang sa aktwal ay walang trabaho at malap proletaryado. Sila ang mga no work, no pay, halos walang benepisyo at wala o kakarampot na impok. Isa rito si Carl na mag-isang nagtataguyod sa kanyang pamilya. Binaha ang kanyang bahay noong tumama ang Bagyong Tino sa Cebu. Isang linggo matapos manalasa ang bagyo, silang magkakapatid ay hindi pa rin nakababalik sa trabaho dahil sa pag-asikaso sa kanilang nasilang tirahan. Ubos na ang kanyang sahod, ubos na rin ang 13th month pay na maagang ipinamahagi ng kanyang amo para sana sa Pasko. Galit siya sa kalagayang kinailangan niyang kumuha ng paggastos mula sa pinaghirapan niyang impok habang walang napapanagot sa mga kurakot. Ang hirap maging biktima ng korupsyon, aniya. Hindi lang ito pagnanakaw ng pera, pagnanakaw din ito ng oras at dignidad naming mga manggagawa. Sa Balamban, Cebu, ligtas sa baha ang shipyard ng Postal Limited, isang kumpanyang Australiano na nag-eempleyo ng 1,500 Pilipino. Pero mahigit 40% ng mga manggagawa nito ang lumiban sa trabaho. Isa rito ang welder na si Rico na nakatira sa bahagi ng Mandawi City na buong nabura nang masira ang dike at rumagasa ang tubig baha mula sa Butuanon River. Tuyo ang shipyard pero lubog sa baha ang aming baryo, anya. Binigyan siya ng emergency leave pero walang bayad. Sa 4 na araw siyang nakaliban, nawalan siya ng 2,000 pisong kita. Wala siyang natanggap na tulong para sa rehabilitasyon mula sa Austal at sa gobyerno. Pwersahang pagpapatrabaho sa gitna ng kalamidad. Iniulat ng BPO Industry Employees Network o BIEN na sa kasagsagan ng mga Bagyong Tino at Juan, pinwersa ng di bababa sa 78 kumpanyang BPO ang kanilang mga empleyado na pumasok sa trabaho. Sinabihan kami pumasok at kung hindi ay babawasan ng bayad sa amin. Salaysan ng isa sa mga call center agent sa Metro Manila. Lumusong siya sa baha, sumakay ng jeep na nasiraan sa gitna ng biyahe. Hindi ako umabot sa shift kaya pinadalhan ako ng warning sa email. Tawa iyak na lamang ang isa pang empleyado na pinilit mag-work from home sa gitna ng malawakang brownout. 3 araw akong walang nagawa at walang kita, aniya. Kinailangan niyang mag-overtime ng walang bayad para mahabol ang kanyang kota. Sa Bulacan, 200 kababaihang manggagawa ang pinilit na pumasok noong Nobyembre 11 para sa 11/11 sale o araw na may diskwento ang mga kumpanyang nagbibenta sa internet. Tulad sa iba, lumusong sila sa baha para marating ang pinagtatrabahuhang bodega. Nakakagalit ang mga ganitong kwento ng paghihirap sa oras ng matinding sakuna. Ayon sa kilusan ng gagawang kababaihan, inuuna pa ng malalaking kumpanya ang malaking tubo kaysa sa kaligtasan ng kanilang mga manggagawa. Ang Bulacan ang sentro ng iskandalo ng anomalyang mga proyektong flood control. Pangalawa, ang Cebu. Protestang umahon sa baha at korupsyon. Noong Nobyembre 14, inilunsad ng kilusang Mayo 1 at di bababa sa 10 unyon. Ang protestang umahon mula sa krisis ng baha at korupsyon. Lumahok dito ang mga manggagawa ng Xperia, Wyeth, Bunson Paper, Regan, Himmel, PLDT, Colon House, 4E Builders at mga manggagawa sa North Harbor at First Cavite Industrial Estate. Sa pagragasa ng mga delubyo, higit na inailantad ang kainutilan ng gobyernong Marcos na tugunan ang mga kalamidad, pahayag ng KMU. Noong Nobyembre 18, humarap sa media ang mga manggagawa sa ilalim ng alyansang Working People Against Corruption.
para i-anunsyo ang paglahok ng uring manggagawa sa pagkilo sa Luneta sa Nobyembre 30. Depensa sa lupa at pakikibakang antipyudal sa Isabela. Sa harap ng maraming hamon, nagpapatuloy ang 4 na laban ng mga magbubukid para sa kanilang karapatan sa lupa sa Isabela. Mula 2019, naglunsad sila ng mga kampuhan, bungkalan, mga dialogo, petisyon at komprontasyon laban sa Panginoong May Lupa at mga ahensya ng gobyerno. Sa sentral na Isabela, 2 komunidad ng mga magsasaka ang lumalaban para sa kanilang karapatan sa homestead. Ang area ay kinakamkam para maging bahagi ng mas malawak na agro-industrial zone na ginagamit para sa malalaking poultry, bodega, plantasyon ng melon, tubo at iba pa. Isa sa mga areang ito ang mahigpit 20 hektaryang homestead na palayan, maisan at melonan na binubungkal ng 20 pamilya. Higit 40 na taon ng dating tenante na naging benepisyaryo ng reformang agraryo ang mga pamilya. Sa sama-samang pagkilos, nabawi nila ang inagaw ng mga sakahan, napatigil ang pagbebenta sa lupa at napahinto ang painingil sa upa. Napahinto rin nila ang panliligalig at pangbabahay-bahay ng mga pulis at militar. Sa Timog Isabela, patuloy ang pagtatanggol ng mga magsasakang sa kanilang karapatang magbungkal sa 2 area. Nakapananatili ang mga magsasakang inaagawan ng lupa at disimuladong nakapagbubungkal para sa kanilang konsumo at kabuhayan sa kinakamkam na halos 70 hektaryang lupa ng isang kumpanya sa pagmimina. Sa isa pang bayan, nilalabanan ng mga magbubukid ang pang-angkin sa 50 hektaryang lupa sa tabing ng National Green Program ng gobyerno. Susi ang pampulitikang pag-aaral sa pagpapataas ng militansya. Sa nagdaang 6 na taon, malaki ang naging papel ng mga pampulitikong pag-aaral para itaas ang militansya at pagtibayin ang loob ng mga magbubukid sa kanilang paglaban. Naging epektibo itong panggalang sa bagsik ng mga Panginoong May Lupa at puwersa ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police. Sa 4 na kampanya sa Isabela, tinitiyak ang pagbibigay ng mga pampulitikang pag-aaral sa iba't ibang yugto ng pagkilos ng mga magbubukid. Iniangkop nila ang mga talakayan sa partikular na kalagayan, pihit ng sitwasyon at ilulunsad na kolektibong pagkilos. Binuo at pinag-aralan nila ang kampanyang papel kaugnay ng pangangamkam sa lupa na kinaharap. Pinag-aralan ang legal na katayuan ng mga magbubukid, ang kasaysayan ng lupa at karapatan nila rito. Iniugnay nila ito sa pangkalahatang pakikibaka ng uring magsasaka sa pagtatalakay sa pakikibaka para sa tunay na reforma sa lupa. Kasabay ng pagkakatatag sa mga samahang magsasaka, tinalakay ang oryentasyon ng kanilang mga organisasyon. Nakapagtalakay rin sila hinggil sa isyu ng labis-labis na importasyon ng bigas, pagtatayo ng base militar ng US sa rehiyon, sa bisa ng Enhanced Defense Cooperation Agreement at iba pang isyong pambayan sa tuwing lalahok sa mga rally. Formal din silang nag-aaral ng maikling kurso sa Lipunan at Rebolusyong Pilipino at espesyal na kursong masa. Sa paglalim ng revolusyonaryong kamulatan, tinalakay nila ang revolusyonaryong oryentasyon at tungkulin ng pambansang katipunan ng mga pagbubukid. Sa ilang pagkakataon, nagtalakay din sila ng angbayan. Naging tampok din ang pag-aaral ng mga magbubukid sa kalagayan sa karapatang pantao at paglaban sa kampanyang pagpapasuko ng mga pulis, militar at National Task Force LCAC. Ginamit nila ito pansalag sa walang tigil na pag-atake sa kanilang pagkakaisa at tangkang idiskaril ang kanilang laban sa lupa. Naninindigan ang mga komunidad laban sa paninindak at panlalasi ng mga traidor sa dating rebelde. Kailangang ipagpatuloy ang mga pag-aaral sa iba pang miyembro nila, lalo at nagiging mas marahas at mahirap ang lokal na pakikibaka nila sa lupa, ayon sa ulat ng mga organisador. Asembleya ng KM sa Metro Manila na isagawa. Naglunsad ng asembleya ang isa sa mga balangay ng Kabataang Makabayan o KM Metro Manila Luzil Gypsy Zabala Brigade sa isang sikretong lokasyon noong Nobyembre 16. Isinagawa ang pagtitipon bilang bahagi ng paggunita sa ika-61 anibersaryo ng KM sa Nobyembre 30.
Tinalakay sa asembleya ang mahigpit na tungkulin ng KM sa pagpapalakas ng kilusang kabataang estudyante sa sentrong lungsod. Ayon kay Kakaroso Mapagpalaya, isa sa dumalo sa asembleya, handa ang kabataan sa rehiyon na tanganan ng revolusyonaryong mga tungkulin ng KM. Anya, bibiguin ng KM ang mga pasistang atake ng rehimeng Marcos Jr. at tutub din ang tungkulin ng paglahok ng kabataan sa landas ng armadong pakikibaka. Dapat isa puso ng bawat kabataan ang ultimong kahalagahan ng KM sa pagsulong ng revolusyonaryong Pilipino. Umabot ang balita ng digmang bayan ng Pilipinas hanggang France. Kada 2 linggo, nagtitipon-tipon ang mga miyembro ng Committee to Support the Revolution in the Philippines o CSRP, aliado ng Friends of the Filipino People in Struggle o FFPS, sa France para magtalakay ng issue ng angbayan. Bahagi ito ng regular na programa ng CSRP para pag-aralan at palaganapin ang mga nakamit at pagsulong ng digmang bayan sa Pilipinas. Ayon sa balita from FFPS, pahayagang masa ng grupo, naging kalakaran na ng CSRP ang pumili ng mahalagang artikulo sa AB at pagtatalaga sa mga magtatalakay rito. Bahagi ng paghahanda para sa pag-aaral ang pagsasalin ng mga napiling artikulo sa wikang French. Mayroong iba't ibang paraan ng mga kasama para maghanda sa pag-aaral sa isang artikulo, pahayag ni Ka Isaac ng CSRP. Aniya, nung una ay nakatutok lamang ang mga miyembro sa simpleng pagsasali ng artikulo, ngunit kalaunan ay mas naging komportable na sila at nakapagbibigay na ng karagdagang mga konteksto at impormasyon. Halimbawa, nagpapakita sila ng mga mapa para tukuyin ang lokasyon ng ilang mga syudad at probinsya, nagbibigay ng dagdag na detalye sa buhay ng isang martir o ipaliliwanag ang kasaysayan ng isang organisasyon, ayon kay Ka Isaac. Nakita ng CSRP ang positibong epekto ng kanilang regular na talakayan. Tumaas ang kumpiyansa ng mga miyembro nila na talakayin sa publiko ang Rebolusyong Pilipino at higit silang nahihikayat na makibahagi sa gawain sa internasyonal na pakikipagkapatiran. Ang AB ay higit sa isang instrumento ng pagmumulat. Ang ilan sa mga nakikibahagi sa talakayan ay sumali na sa CSRP at ngayon ay lumalahok na sa aming mga mobilisasyon, ayon kay Ka Isaac. Nagwawagayway na sila ng mga bandila ng FFPS at ng National Democratic Front of the Philippines at nagpahayag ng kahandaang suportahan ang Rebolusyong Pilipino, aniya. Sa madaling salita, 100 bilyong piso ang ayon kay Zaldico, dating kongresista, ay ipinasingit ni Marcos Jr. sa budget para sa 2025. 25% o 25 billion na piso nito ay napunta kay Marcos bilang kickback o SOP. 5.1 billion na piso utang na di mabayaran ng 38 na kooperatiba ng mga modernong jeep noong 2024 to 2025 dahilan ng kanilang pagsasara at pagkawala ng kabuhayan ng daan-daang driver. 4.35 billion halaga ng maanumalyang flood control project sa Davao City na ipinatupad noong 2019 to 2022. 80 sa mga ito ay sa unang distrito ng Davao City. Pinagpuna, ACT Teachers Party List. 4% inilago ng GDP sa ikatlong 4 ng 2025, pinakamabagal sa nakaraang 14 na taon. Sumadsad sa 4.1% ang paglago ng household consumption, gastos ng mga pamilya, pinakamababa sa 15 na taon, di kasama ang mga taon ng pandemya. Pinagkunan, Ibon Foundation. 13 pesos at 60 sentimo kada litro pagsirit ng presyo ng diesel mula Oktubre 15. Sa loob ng 7 linggo mula unang linggo ng Oktubre, 9 pesos at 60 sentimo kada litro ang itinaas sa presyo ng gasolina at 10 pesos 70 sentimo kada litro sa kerosene. 242 ang pinatay na Palestino ng mga sundalong Israeli sa Gaza sa kabila ng tigil putukan na nagsimula noong Oktubre 10. Pinagkunan, Gaza Health Ministry, November 10, 2025. 1,800 classroom ang nasira dahil sa bagyong Uwan. 1,182 dito ay bahagyang nasira, 366 ang lubhang nasira at 261 ang tuluyang nawasak. Naitala ang pinakamalaking pinsala sa Bicol, Calabarzon at Cordillera Administrative Region. 550 pesos ang tunay na halaga ng sahod noong Oktubre sa kabila ng mababang tantos na inflasyon. Hindi pa rin makaagapay ang sahod sa mataas na presyo ng pagkain, bilihin at serbisyo. Asset na sangkot sa pagpatay kay Juanito Magbanwa, napatay. Napatay ng bagong hukbong bayan South Central Negros o Romeo Nanta Command sa inalunsad nitong armadong aksyon ang intel asset ng 94th IB na si Chomi Peralta noong Nobyembre 6 ng gabi sa Sitio Sigang, Barangay Carabalan, Himamaylan City, Negros Occidental. Sangkot si Peralta sa pagpatay sa horse de combat na tagapagsalita ng BHP Negros Island na si Juanito Magbanwa o Romeo Nanta noong 2022.
Si Pilarta ang nagturo sa lokasyon ni Kawa Nito sa Sitio Medel. Dinakip, tinorture at sadyang pinaslang ng mga sundalo ang nooy naka-medical leave na tagapagsalita. Matapos nito, pinalabas na napaslang siya sa isang armadong engkwentro. Imbwelto rin si Pilarta sa pagpaparade sa unit ng BHP ilang araw bago niya ipinadakip si Kawa Nito. Sangkot din si Pilarta sa 2 kaso ng panggagahasa at tangkang panggagahasa. 5,500 estudyante nag-walkout sa Baguio City. Sabay-sabay na nag-walkout ang nasa 5,500 estudyante mula sa Benguet State University, St. Louis University Mary Heights Campus at Main Campus, University of the Philippines Baguio at University of the Cordilleras, University of Baguio, noong Nobyembre 18. Ang walkout ay bahagi ng paggunita sa International Students' Day noong Nobyembre 17. Naglunsad ng programa ang mga kabataang estudyante sa kani-kanilang universidad. Saka nagmarcha patungo sa Malcolm Square para sa isang sentralisadong programa. Kinundinaan ng mga kabataan ang malawakang korupsyon sa gobyerno at nagpapatuloy na kawalan ng pananagutan at hustisya. Nanawagan din sila para sa dagdag na budget sa edukasyon at kinundina ang mollification o privatisasyon ng pampublikong palengke ng Baguio at pagmamina ng mga dayuhang kumpanya sa kapundukan ng Mankayan. Liban sa walkout sa Baguio City, naglunsad din ng makasaysayang walkout ang 400 estudyante ng University of the Eastern Philippines sa Northern Samar noong Nobyembre 17. Sa Maynila, daan-daang kabataan sa pangunguna ng Youth Rage Against Corruption YRAC ang nagmarcha tungong Menjola. Nagkaroon rin ng mga aktibidad at protesta ang mga kabataan sa Tarlac, Pampanga, Laguna at Quezon, sa mga syudad ng Cebu, Iloilo, Tacloban at Davao. Samantala, binatikos ng mga grupo ang sunod-sunod ng mga bomb threat sa mga universidad at eskwelahan sa tangkang idiskaril ang kanilang mga protesta. Sa Nobyembre 21, nakatakdang ilunsad ng mga grupo ng kabataan at estudyante ang isang pambansang araw ng walkout at pagkilos. Nanindigan ang mga estudyante na patuloy silang kikilos hanggat walang napananagot at hindi napapaalis sa pwesto sina Ferdinand Marcos Jr. at Sara Duterte. Lalahok sila sa Bahasa Luneta 2.0 sa Nobyembre 30. Organisasyon ng magbubukid sa Hacienda Luisita muling tinatatag. Nanumpa ang mga bagong halal na pinuno ng Alyansa ng Manggagawang Bukid ng Hacienda Luisita o Ambala noong Nobyembre 16 sa isang pagtitipon sa Barangay Lourdes, San Miguel, Tarlac City. Isinabay ito sa pagtitipon para gunitain ang massacre noong 2004 kung saan 7 pagbubukid sa Hacienda Luisita ang napatay sa pamamaril ng mga pwersa ng Estado. Nakawelga noon ang United Luisita Workers Union at Central Azucarera de Tarlac Labor Union bilang tugon sa iligal na pagtatanggal sa 326 unionista. Tugon din ang welga sa malaaliping pasahod ng kumpanya na nooy sumasadsad ng 9 pesos and 50 centavos kada araw. Pagkatapos ng pagtitipon, nagmarcha ang mga magbubukid sa mga lansangan ng Tarlac City. Dala nila ang kanilang mga panawagan para sa karapatan sa lupa, kabuhayan at paninirahan. Inihalal ang mga bagong pinuno ng Ambala sa asembleya nito noong Nobyembre 15 na nilahukan ng mga miyembro mula sa iba't ibang barangay. Karamihan ng mga bagong pinuno ay kababaihan. Nasa balikat nila ngayon ang pagbawi sa tagumpay ng welgang bayan at pagpapasigla at pagpapalakas ng organisasyon. Organisador ng magsasaka sa Isabela, inaresto. Kinundinaan ng Karapatan Cagayan Valley ang iligal na pagtakip kay Stalin Valencia, isang organisador ng magsasaka. Dinakip ng pinagsanib na puwersa ng Philippine National Police o PNP at 5th IDC Valencia noong Nobyembre 15 sa San Mateo, Isabela. Kumakaharap siya sa patong-patong ng mga kasong kriminal, kabilang ang bigong pagpatay at panununog sa Cagayan Valley. Magdamag na hindi inilitaw si Valencia at pinagkaitang makita ng kanyang pamilya at piniling abogado. Pinangambahan nilang ipinapailalim siya sa interogasyon at psikolohikal na pagpapahirap. Sa Negros, magkakasunod ang naitalang mga kaso na paglabag sa karapatang tao mula Oktubre 28 hanggang Nobyembre 4. Pag-aresto. Dinakip ng mga sundalo ng 94th IB ang katutubong si Anoy Pacheco habang papunta sa kanyang sakahan sa Sitio Tigbao, Barangay Buenavista, Himamaylan City noong Nobyembre 4. Si Pacheco ay anak ng isang kalanyan o lider katutubo sa kanilang lugar na Tribo Magahat Bukidnon. Panghahalughog. Noong Oktubre 28, sapilitang pinasok at niransak ng mga sundalo ang bahay ng magsasakang si Remy Villacanao.
Kasunod nito ay sinugot at pinalibutan ng mga sundalo ang bahay ni Chona Martinez, asawa at kapatid ng mga biktima ng pampulitikang pagpaslang ng militar. Sa Laguna, nahaharap sa bantang demolisyon ang komunidad ng Maralita sa NIA Road, Purok 7 sa Barangay Pook, Santa Rosa, Laguna. Ang demolisyon ay sinasabing magbibigay daan sa road concreting project ng ahensya. Itinakdang isagawa ito simula Nobyembre 18. US. Tuso ang pinaigting ang panghihimasok sa gitna ng mga sakuna. Habang lubog sa baha ang mamamayang Pilipino, abala ang US sa pagpapaigting ng interbensyong militar nito sa bansa. Katuwang ang tuta nitong Armed Forces of the Philippines o AFP, ginamit nitong tabing ang HADR or Humanitarian Assistance and Disaster Response para tuloy-tuloy na makapaglunsad ng war games at iba pang aktibidad militar. Nananatili ang mga tropang Australian, isang mayor na alyado ng US sa Pacific, sa isla ng Panay sa kasagsagan ng Bagyong Tino. Tinapos nito ang isang buwang war games na kasangga 2025-02 noong Nobyembre 7 sa Camp Peralta sa Camindan, Capiz. Sa kasagsagan ng Bagyong Uwan, lumitaw ang presensya ng mga puwersang Amerikano sa Hilagang Luzon kung saan inilulunsad din ang 10 araw na Joint Exercise or AJEX Dagat. Langit at lupa, dagit pa ng AFP. Hindi lantarang kalahok ang US sa pagsasanay na ito. Gayunpaman, bahagi ang pagsasanay sa isinusulong ng US na paghahanda at paghahamon ng gera sa karabal nitong imperialistang China. Mismong ang hepe ng AFP ang nagdeklarang paghahanda ito sakaling salakayin ang Taiwan. Napilitan ng AFP na pansamantalang itigil ang pagsasanay para magsagawa ng HADR, kasama ang mga tropa ng US sa ilang bahagi ng Luzon. Nanatili rin ang mga barkong pandigma ng US sa teritoryong pandagat ng Pilipinas sa panahong ito. Noong Nobyembre 14-15, inilunsad nito ang ika-13 Multilateral Maritime Cooperative Activity kasama ang Japan at sa unang pagkakataon, ang Philippine Navy. Nagipaggirian ang mga ito sa mga barkong Chinese malapit sa Scarborough Shoal. Sa Alamada, North Cotabato, inilunsad ang isang di-isinapublikong pagsasanay militar noong Nobyembre 11-14. Sa mga araw na ito, tiniis ng mga residente ang maghapong walang tigil na pagputok ng iba't ibang klaseng armas. Inulat nila ang presensya ng mga dayuhang tropa na nagsilbing mga instruktor sa pagsasanay ng mga maniobrang combat sa kanilang mga sakahan at sityo. Armadong sigalot at henosidyo sa Sudan, dulot ng imperialistang proxy war. Patuloy na nalulugmok sa kaguluhan ng Sudan mula nang sumiklab noong 2023 ang tigmaan sa pagitan ng Sudanese Armed Forces at Rapid Support Forces. Mahigit 150,000 na katao na napatay sa gera at milyon-milyon pa ang napipilitang lumikas. Nasa 25 milyong Sudanese ang dumaranas ng matinding kakulangan sa pagkain. Itinuturing ang bansa na may isa sa mga pinakamalubhang krisis sa kagutuman sa buong mundo. Ayon sa International League of People's Struggle, hindi simpleng tunggalian ng lokal na mga puwersa ang nagaganap sa Sudan. Nanghihimasok dito ang US sa layuning kontrolin hindi lamang ang gobyerno ng Sudan, kundi maging ang yamang mineral ng bansa. Pinagsasabong ng US sa pamamagitan ng mga alyado nito sa Middle East, ang RSF at SAF. Katuwang nito ang Mossad, ahensyang paniktik ng Zionistang Israel, sa pagsasanay sa RSF. Pinasisiklab ng US ang sigalot upang pahinain ang pagkakaisa ng mga bansang African at Arab at panatilihing ang kontrol nito sa likas na yaman ng rehiyon, lalo na sa ginto at langis. Pinayagan din ng US sa mga puppet nito sa Middle East na makinabang sa bentahan ng armas sa magkabilang panig. Makikita rito na ang US ang pangunahing may pananagutan sa krisis at antas henosidyong karahasan sa Sudan ayon sa ILPS. Ang krisis sa Sudan ay refleksyon ng mga naunang interbensyong imperialista sa Iraq, Libya at Syria. Anito. Katulad ito sa mga digmaang isinasagawa sa ngalan ng demokrasya, pero sa katotohanan ay para sa interest ng US at mga alyado nitong bansa. Bahagi rin ito ng mga malawak na kampanya ng US at kanilang mga alyado para hatiin at kontrolin ang mga bansa ng Africa at West Asia. Kasama rito ang mga gera sa Democratic Republic of the Congo at pananalakay sa Yemen at Palestine, na lahat umaatake sa karapatan ng mga mamayan sa sariling pagpapasya. Paglibing kay Enrile sa libingan ng mga bayani, pinutulan. Puupuong organisasyon at individual ang nagpahayag ng kanilang pagtutol sa pakanang paglilibing kay Juan Ponce Enrile sa libingan ng mga bayani noong Nobyembre 22. Si Enrile ang kinamumuhi ang arkitekto ng batas militar, mamamatay tao at mandarambong ng kalikasan at kaban ng bayan. Namatay siya noong Nobyembre 13 sa edad na 101.
Protesta laban sa iligal na tanggalan sa Calabarzon. Nagprotesta ang mga manggagawa mula sa Pamantik KMU sa tapat ng National Labor Relations Commission sa Calabarzon noong November 17. Isinabay nila ito sa pagdinig ng ahensya sa mga kaso ng iligal na tanggalan sa Lazada, Shopee at Coke. Tumuloy ang grupo sa tanggapan ng DPWH-4A para kondinahin ang malawakang korupsyon sa mga proyektong pang-infrastruktura. Silent protest ng kagruan at mga empleyado sa CEU. Sa nagdaang mga linggo, nagkabit ang mga guro at empleyado ng Centro Escolar University Faculty and Allied Workers Union sa kanilang mga damit na mga panawagan para sa disenteng dagdag sweldo, pagsusulong ng Collective Bargaining Agreement o CBA at iba pang karapatan ng mga guro at empleyado. Tugon ito ng mga unyon sa pagtanggi ng administrasyon na itaguyod ang isang makabuluhang CBA para sa 2025 to 2030. Pagkilos laban sa COP30. Nagmarcha ang mga grupong anti-imperialista mula Callao Avenue tungo embahada ng US sa Maynila noong Nobyembre 15 bilang pakikiisa sa Global Day of Action for Climate Justice. Bahagi ang pagkilos ng internasyonal na kampanya laban sa 30th Conference of the Parties of COP30 na ginaganap sa Belém, Brazil. Ang COP30 ay pagpupulong ng mga bansang nangakong kikilos sa harap ng climate change. Para sa tuloy-tuloy na balitaan at talakayan, bisitahin ang website ng PKP at ang bayan sa www.philippinerevolution.nu.